Breaking news, wala sanang balak na ilabas ang balitang ito. Pero nag-leak. Ito ay ang pag-uusap ng mga leaders ng Israel at leaders ng United Arab Emirates. At sa pag-uusap na ito, merong hiniling ang UAE sa Israel. At sa kabilang dako, mismo ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, humingi ito ng pasensya sa Prime Minister ng Qatar. Ito ay dahil sa ginawang pag-atake ng Israel sa Qatar dahil tinarget nito ang mga leaders ng Hamas. Kumitil pa ito ng isa sa mga tauhan ng Qatar. Pero sa paghingi ng tawad ni Benjamin Netanyahu, ano ang ginawa ng Qatar? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, dating kawi, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe naman ng maliit na channel na ito. Samahan mo na rin ng like, nandito ka na rin lang naman. At i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay September 30, 2025, huling araw na ng buwan ng September. Napakabilis ng panahon at napakabago at napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa Israel, UAE, Qatar, United States of America at maging ang pinakabagong pangyayari ngayon sa Gaza. Tama ang inyong narinig sa ating intro na wala sanang balak na ilabas ang balitang ito pero ito ay nag-leak. At ang nilalaman ng naturang balitang yaon mga kaibigan ay ang pag-uusap ng Israel at ng leaders ng UAE. Ang pag-uusap na ito ay sekreto sana. Nangyari ang pag-uusap na ito matapos ang isinagawang United Nations General Assembly 2025. Marami ang nagkumpirma ng balitang ito. Of course, pinag-usapan ito ng mga world leaders at ng mga news agencies sa iba't ibang panig ng mundo. At isa sa ating mga pruweba ay itong iniulat ng Reuters. Can you imagine mga kaibigan, mismong UAE hinimok nito ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na suportahan ang peace plan na iminungkahi ng Presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump. Nako, alam naman natin na ang Israel at ang United States of America ay magkaparehas lang ang kanilang plano sa Gaza. At isa sa mga iminungkahi ni President Donald Trump ay ang pagpapakawala lahat ng mga hostages na hawak pa hanggang ngayon ng kamay ng Hamas. Ang ulat na yan ay halos nagsasawa na nga tayong makarinig ng balita na laging sinasabi ng Israel na nais nilang pakawalan ng Hamas ang lahat ng kanilang mga bihag. Now, mayroong isa na talaga namang nagpataas ng kilay ng maraming mga nakikinig. Isa sa mga panukala ni President Donald Trump ay ang rehabilitation ng Gaza. At ang magre-rehabilitate ay Arab countries. At isa pa mga kaibigan, kung ma-rehabilitate na ang Gaza, walang Hamas na mamumuno sa bansang ito. Lumalabas na ang UAE ay sumasang-ayon sa peace plan ng United States of America at Israel. At upang patotohanan ng ating sinasabi, ibinalita ng BBC at kung inyong mapapansin, 40 minutes pa lamang ang nakalipas matapos na mai-upload ang videong ito. Meron silang headlines na sinasabing Trump and Netanyahu agree new Gaza peace plan. Now, balikan natin ang ibinalita ng Reuters upang malinaw sapagkat sinabi mismo ng UAE na hinihimok nito si Netanyahu na suportahan ang nais ng United States of America. At ito na nga, nagkasundo na si Netanyahu at Trump. Marami tuloy ang mga nagtatanong bakit ganito ang inaasal ng UAE. Tila nalilimutan nito ang ginawang pag-atake ng Israel sa Doha, Qatar na kumitil pa ng isa sa tauhan ng Qatar. Now, para maliwanagan ang ibang mga nagtatanong,
Marahil hindi ito magustuhan ng marami. Marahil magustuhan din ito ng marami. Marahil hindi ito paniwalaan o paniwalaan man ng iba. Dahil ang Israel pala at ang UAE ay meron silang pinangangalagaang malapit ng mabuo na isang ties at ito ay sa ilalim ng Abraham Accords. Nako, kaya naman pala. Mga kaibigan, paki-comment nga kung ano ang inyong masasabi tungkol dito. Now, sa kabilang dako mga kaibigan, marami ang mga nagsasabi at lalo pang tumibay ang unang balita na nagsasabing malilimutan ilang araw, ilang linggo mula ngayon ang ginawang pag-atake ng Israel sa Doha, Qatar. Lalo na mismong si Benjamin Netanyahu na ang nagsabi at humihingi ito ng pasensya mismo sa Prime Minister ng Doha, Qatar. At upang patotohanan ng ating sinasabi, binalita ito ng Anadolu Agency. Ayon sa ulat, Netanyahu apologizes to Qatar over Doha strikes at nangako pa si Benjamin Netanyahu na ang pag-ataking tulad noon ay hindi na mauulit. Ito ay sinabi mismo ng White House. At kung ikaw ang Doha, Qatar, ano kaya ang iyong sasabihin sa di umano'y paghingi ng pasensya ni Benjamin Netanyahu? Pero meron talagang sagot ang Doha, Qatar. Ganito ang kanilang sagot mga kaibigan. Ayan, tulungan niyo akong basahin. Ayon dito, Al-Thani o yung Prime Minister ng Qatar welcomed these assurances. Ibig sabihin ay tinanggap ng Doha, Qatar ang apology ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dagdag pa ng Qatar, willing pa rin daw sila at handa sila na maipagpatuloy at magko-contribute sila upang makamit ang security and stability in the Middle East. Sagot naman ni Benjamin Netanyahu, parehas lang ang ating hangarin. Nako, sa ganitong pag-uusap, ano na kaya ang kahihinatnan ng pangako ng Doha, Qatar sa Israel na sila ay maghihiganti sa ginawang pag-atake nito sa kanilang lugar noong mga nakaraang linggo? At sa mga positibong pahayag sa pagitan ng Israel at ng Doha, Qatar, nagsalita si President Donald Trump at pinuri ang dalawang bansa. Pinasalamatan ni President Donald Trump ang Qatar at ang Israel dahil sa kanilang effort na nais nilang isulong ang peace and security in the Middle East. At mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ito na kaya ang simula ng kapayapaan sa Middle East, kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng Arab countries, at kapayapaan o tigil putukan sa Gaza? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!